ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdarambit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagangalang Lazaro, tadtad ng sugat, nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng aking daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparinig." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparunin nga niyo siya upang balaan sila at nang di sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ng mga propeta at ni Moises. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, itataligdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan nais lang pong umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal, upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang 2 pangunahing tauhan na sa pagkakadescribe sa kanila ng ating Panginoon batay sa ebanghelyo ayon kay San Lucas ay magkaibang-magkaiba. Sobrang yaman yung isa, sobrang hirap yung isa. Nang mamatay silang dalawa, sobrang malaki din ang pagkakaiba na naging buhay nila. Sapagkat yung sobrang mayaman ay napunta sa impyerno. Samantalang yung sobrang mahirap, si Lazaro, ay napunta sa kalangitan. Kaya masasabi natin na yung mayaman ay sobrang naghihirap sa kabilang buhay, samantalang si Lazaro ay sobrang inaaliw, maligaya sa kabilang buhay. As a matter of fact, baka nga kulang pa yung salitang sobra. Sapagkat sinasabi sa atin ni San Pablo sa 1 Corinthians 2 verse 9, most probably patungkol sa kalangitan, "No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him." So kulang ang salitang sobra para sa mararanasan nating kaligayahan at kaginhawahan sa kalangitan. Conversely, syempre kung totoo ang langit, totoo rin ang impyerno. Sobra. Kulang din ang salitang sobra para sa mga kapighatian at kalungkutang
mararanasan ng mga kaluluwa na mapupunta sa impyerno. Narinig po natin yung pagmamakaawa ng mayaman sa impyerno para lamang sa kaunting patak ng tubig na ilagay sa kanyang dila. Sapagkat ani labis akong nagdurusa sa apoy na ito. And so, pwede nating isipin na ang mga kaluluwa sa impyerno ay dulot ng sobrang o higit pa sa sobrang paghihirap ng mga ito. Magbabago na ako dahil sa sobrang hirap o higit pa sa sobrang hirap na naranasan ng mga ito. But we'll be surprised to realize not necessarily hindi ganun ang nangyayari. Isipin po ninyo yung ugali at karakter dito ng mayaman. Di ba bossy pa rin siya? Di ba? Si Lazaro ay nobody pa rin para sa kanya. Mahirap pa rin si Lazaro para sa kanya. Utusan pa rin. At saka lang niya napansin kung kailangan niya. Pero sa mahabang panahon ay iniinisnap niya. Besides, wala tayong narinig na humingi siya ng tawad sa Diyos. Or at least kay Lazaro. Taglay pa rin niya ang masamang ugali niya. Ang impyerno ay forever nang magiging masamang tao. Sabi nga po sa aklat ng Pahayag, 16, 10 hanggang 11, at ibinuhos ng ikalimang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa trono ng mga halimaw at nagdilim ang kanilang kaharian. Napakagat ng labi ang mga tao roon. Sinumpa nila ang Diyos dahil sa matinding hirap na naranasan nila at sa maraming mga pigsang nakuha nila. Pero hindi sila kailanman nagsisi sa kasalanan nila. So, hindi talaga magbabago. Seselyuhan na talaga ng impyerno ang masamang karakter ng isang tao. Bago ng ugali, magbago ng karakter. Walang magiging paghisisi sa kasalanan dahil ang Diyos ay marirealize nilang kanilang nasaktan. Pwedeng magkaroon ng paghisisi pero worldly, pangsarili, dahil lamang sa hirap na nararanasan. Yun ang narinig natin sa ating ibanghelyong napakinggan. Ang concern nung mayaman, yung hirap niya. Paano mapapagaan kahit papaano ang hirap niya? Yun lang. Kung may nagsisisi, dahil lamang sa ganung kadahilanan, pansarili lamang at hindi dahil ang Diyos ay kanilang nasaktan. Besides, ang totoong pagsisisi ay sa udyok ng Espiritu Santo at walang Espiritu Santo sa impyerno. Kaya walang tunay na pagsisisi sa impyerno. And so hell will be filled or are filled with people with hardened hearts, hostile and angry toward God. Now, how about that? I mean, gusto ba nating mapunta ng impyerno pag ganyan? Nang makakasama nating tao, yung pinakachismoso, pinakasinungaling, pinakamayabang, pinakamagnanakaw, yung sagad hanggang buto nga ang kasamaan. At hindi kailanman magbabago kahit kaunti lang. Hindi pa buti, pasama pa ng todo.
Yun nga lang, hindi pa nagbabago sa ngayon ng asawa mo, ang anak mong pasakit ulo. Di ba? Uncomfortable ka na. Feeling mo impyerno na. Isa pa lang yan. At pwede pang magbago yan. How about the reality of hell? At ikaw mismo, ako mismo, kung tayo mapupunta ng impyerno, habang buhay tayo magiging masama na hindi naman natin kalikasan sapagkat nilikha tayo ng Diyos na mabuti. So we'll be forever uncomfortable. Ano pa ito? Bakit ba ako ganito? Pero hindi na natin mababago kailanman yan. Aside from the many sufferings pa na pwede nating maranasan, init, dilim, pag-iisa, kalungkutan. Sige nga. Gugustuhin pa ba nating mapunta ng impyerno pag ganyan? Kaya yung biro natin, magpakabuti na. Mas mainit sa impyerno. Mas masama ang tao sa impyerno. Mas masamang dihamak ang sitwasyon sa impyerno. At yung masamang sitwasyon, mga tao at pangyayaring nandoon, mapupunta doon, hindi pabuti, pasama, palala, at walang hanggan yan. Kaya, magsisi sa kasalanan. Sinabi ko na minsan na hindi naman dahil makasalanan tayo, mapupunta na tayo ng impyerno. Kasi kung ang pagiging makasalanan lamang ang magiging dahilan para mapunta tayo ng impyerno, magkikita-kita tayo lahat dun. Walang ma-exempt kasi lahat tayo makasalanan. Ang napupunta ng impyerno ay yung tulad ng mayaman hanggang sa huli. Walang pagsisisi. Yung godly grief. Dahil ang Diyos ay kanyang nasaktan. Kaya gusto niyang magbago, magpanumbalik ng kalooban. Huwag po nating panindigan ang ating mga pagkakasala. Lalo na kung marami na tayong nasasaktan, marami na tayong naiskandalo. At habang marami na rin ang nagsasabi sa atin, mali ka. Magbago ka na. Mag-sorry ka na. Magpakumbaba ka na. Mag-sorry na. At yung totoong sorry, hindi yung magso-sorry ka, napakarami pong sasabihin. Wala namang mali siya sa sinabi ko eh. Hindi ko naman sinasadya eh. Napasama lang naman ako. Nadamay lang naman ako. Sorry na lang. Kasi yun lang naman ang dapat na sabihin eh. Kasi kapag nagsosorry tayo, tapos ang dami pa natin sinasabi, kahit sa kumpisal, hindi totoong pag-sorry yan. Nagsosorry lamang tayo para patawarin agad, para hindi na tayo pag-usapan, para hindi na tayo makonsensya, para iapis lamang natin ang ating sarili. At hindi dahil ang Diyos ay ating nasaktan, kaya ayaw na nating ulitin yan. And therefore, kapag ang pag-sorry ay marami pang mga salitang sinasabi, pwedeng hindi yan totoo. At po pwedeng ulitin yan. In other words, huwag tayong mayabang. Sapagkat ang yabang ang siyang nagpapalala sa kasalanan. Tandaan natin nang ito ang isa sa ugali, karakter ng demonyo. At magtataka pa ba tayo kung bakit included at baka nga una pa sa nakamamatay na pagkakasala ito? Pride. Lahat ng kasalanan may mansya ng kayabangan sapagkat hindi naman tayo gagawa ng kasalanan kung alam nating ayaw ng Diyos yan, masasaktan ng Diyos yan.
Kaya sa paggawa pa rin natin ng kasalanan, para tayo nagiging mga Diyos. Hindi na kasi natin kinoconsider at pinakikinggan ng Diyos. Mas malala yan kung ang kasalanan ay atin pang paninindigan. Maliwanag po ang sabi sa atin sa ating unang pagbasa, ha? Parurusahan ng Panginoon ang mga tumatalikod sa Kanya at nagtitiwala sa kanilang kapwa o sa tao. Ibig sabihin, ang mga mayabang. Samantalang sinasabi sa ating salmong tugunan na mapalad, mabe-blessed ang mga umaasa sa Panginoon tuwina. Ito, sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Nagsisi sa aming mga kasalanan. Hindi dahil ayaw lamang naming mahuli o masaktan, maparusahan, pag-usapan, kundi dahil nasasaktan ka namin na Panginoon naming pinakakarapat dapat naming mahalin. Pasensya na. Humingi kami ng tawad. Mula ngayon, Panginoon, hindi namin paninindigan ang kasalanan. Magsosorry kami agad, magpapakumbaba, at hihingi ng tulong sa iyo na makapagbago. Tulungan mo po kami, Panginoon. Gusto rin naman namin ito. Mayroong maganda. Mayroon Higit pa sa inaasa. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. sa'yo Lalapit ka kay Jesus. Maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit ang pagbabago ay ngayon, hindi bukas, hindi sa makalawa, at hindi kung kailang tayo patay na. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuting maaaring gawin ko ngayon,
ang maaari kong ipadama. Itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Naway wag ko tong ipagpaliban o ipagwalang pala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Naway wag ko tong ipagpaliban o ipagwalang pala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama po ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, sinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga pitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakatong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila yung muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng Hiniling namin kami atiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace.
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ng luhay pagdamag, bawat pintig ng puso'y tamis, bawat tao'y mayroong simula. Ang buhay mo ay di sa'yo napag-isip, isip mo na ba ilang taon ang lumipas na, lumipas na, lumipas na. Bawat tao'y simula, bawat simula'y hangganan. Magpasya ka saan ka pupunta. Bawat simula'y siyang hangganan, bawat buhay ng tao'y baitang, bawat baitang panahon ng buhay
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya Kaya ninais ninais mong mong ni ni Isay Isay huwag huwag mapahamak, maging maging sa'yo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag na mamawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling Hilingnawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo sa pagsuporta sa ating religious store, sa pag-share ng ating mga live masses tulad nito, sa mga tumutulong sa amin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Marami pong salamat sa inyong lahat. Huwag po kayong papalakpak pagkatapos ng misa, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin. palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dahisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa talinis langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal